Mga bilyonaryo sa ating mundo nagpapagawa po ngayon ng mga safety bunker. Ito ay mga lugar, mga sangkay na kung sakaling mayroong kaguluhan na dadating sa ating mundo, ay mayroon po silang pagtataguan. This is me once again, Sangkay Janjan. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating channel, i-click ang bell at i-click ang all para sa mas marami pang video. Isa pong katakatakang aksyon ngayon ang ginagawa ng mga bilyonaryo sa buong mundo na kung saan mga sangkay napag-alaman na may ginagawa po silang mga lugar na kung saan ito ay magiging safe place nila. Mga bahay, mga sangkay na nasa ilalim ng lupa na tila baga mayroon po silang pinaghahandaan na hindi po natin alam, na marami nga pong media sa buong mundo ang nag-react tungkol po dito. Pag pinag-usapan natin mga sangkay ang pinangangambahan ngayon sa ating mundo, isa sa numero unong problema ngayon ay ang tinatawag na climate change. Nakikita mga sangkay ng mga scientists ngayon na abnormal na po yung kalagayan ng ating planeta. Yun po ang dahilan mga sangkay kung bakit patuloy na nagpapaalala lahat ng mga matatalinong tao o mga scientists na ang world leaders ay mag-take na po ng step para po simulan ang pagsasaayos muli sa ating mundo. Ngunit may mga nagsasabi rin mga sangkay na imposible na po itong mangyari dahil nga po ang ating planeta ngayon ay talagang may problema na. Kung papansinin po natin ngayon ang snowstorm sa ibang bansa mga sangkay ay hindi na po basta-basta. Ito na po ay severe na snowstorm. Ang sunod-sunod na mga paglindol sa ating mundo mga sangkay ay hindi na rin po natin maintindihan. Kamakailan lamang mga sangkay nangyari ang malakas na lindol sa Turkey na tumapos po sa tens of thousands na mga buhay. Ang mga malawakang yelo naman ay bumabagsak na ngayon na mismo ang mga scientist ay nag-aalala na sa kalagayan ng ating mundo dahil ito po ay sinyales na kung saan naninilikado na po ang ating planeta. Ang global warming ay lumalala. Ang heat wave mga sangkay ay nararanasan na po ngayon ng iba't ibang mga bansa at wala pong pinipili dito. Mayaman mang mga bansa o mahirap na bansa, tinatamaan po ng sobrang init ng panahon. Ilan lamang po yan mga sangkay sa mga halimbawa na mayroon na pong depekto ang ating mundo at marami nga po ang kinakabahan dito, lalong-lalo na po yung mga scientist. Subalit mga sangkay, bago pa mangyari yan o bago pa maganap sa panahon natin ngayon, naisulat na po sa Biblia na magkakaroon po talaga ng mga ganyang klaseng destruction bago bumalik ang ating Panginoong Hesus. Na isinalaysay po yan sa book of Matthew chapter 24. At ngayon mga sangkay, itong mga bilyonaryo na pag-alaman na mayroon pong mga pinapagawang mga safety na mga lugar na kung saan secure po sila kung kailan mangyayari itong tinatawag na doomsday, kung mangyayari man siguro itong digmaan or kung mangyayari man mga sangkay ang pagkakaroon ng zombie pandemic na kinakatakutan po yan ng buong mundo. Itong mga bilyonaryo ay tila baga may pinaghahandaan na hindi po natin alam. Na ang tanong dito mga sangkay, bakit po sila nagpapagawa ng mga ganong klaseng safety place na nasa ilalim pa mismo ng lupa na ayon nga po sa mga report kung magkakaroon man ng doomsday or sabihin na po natin digmaan, pandaigdigan, yun po yung magiging lugar nila na magiging safe na kung saan nandun na po yung mga pagkain at marami pa pong ibang mga supply. So gumagastos ngayon mga sangkay yung mga mayayaman ng billions of dollars para po sa mga tinatawag na survival items. Isa sa halimbawa mga sangkay na nagpagawa ng isang safety bunker ay ang may-ari ng Facebook or Meta company na si Mark Zuckerberg. Mayroon pong lumabas na balita na idinetalye doon na itong Meta CEO ay nag-construct sa isang malawak na lupain at ito po ay underground shelter on his 1,400-acre compound doon sa Hawaii. At according po mga sangkay sa planning documents, ang compound na ito ay kompleto at self-sufficient sa pagkain at water supply. At ang price tag mga sangkay ng entire project ay nagkakahalaga po ng $270 million. Pagkalaki-laking gastos mga sangkay para lamang po dito. At ang nakapagtataka dito mga sangkay, lahat daw po ng naging kabahagi ng construction sa building na ito, sa underground shelter na pinagawa ng CEO ng Meta, ay sikreto mga sangkay at wala pong nakakaalam. At yun daw po ang naging agreement nila ni Mark Zuckerberg. Ang buong lugar na yon mga sangkay ay safety at hindi po basta-basta mapapasok. Na kahit po mga sangkay, sabihin na po natin, magkaroon di umano ng
zombie apocalypse o tinatawag ito na pandemic na malala in the future, yun daw po ang pinaka-best na pagtataguan nitong bilyonaryo na si Mark Zuckerberg. Isa lamang po si Mark, mga sangkay, sa mga halimbawa ng napakaraming mga bilyonaryo sa buong mundo na nagpagawa po ng underground shelter na mapagtataguan o kung tawagin ito mga sangkay, mga bunker. Na marami po ang nagtatanong dito mga sangkay, bakit nila ito ginagawa? Tila baga may pinaghahandaan po itong mga mayayaman. Subalit, mga sangkay, ang katanungan dito, kaya ba nila takasan ang judgment ng ating Panginoon pagdating ng araw? Ito bang mga mayayaman, mga sangkay, ay naghahanda sa tinatawag na end times na nakasulat po sa Biblia? Alam po natin ang nakasulat sa Bible na darating po ang araw na kukunin ng Diyos ang church. Walang iba kundi tayo yan mga sangkay, yung mga Gentiles. At pagkatapos yan mga sangkay, magkakaroon ng tribulation at pupunta po sa tinatawag na Great Tribulation na kung saan mararanasan ng buong mundo. Na dito mga sangkay kakilakilabot ang mga mangyayari kagaya na lamang po ng pagbagsak ng mga bituin, mga malalakas na paglindol. Ang tubig ay magiging dugo sa dagat man o sa mga ilog. Ilan lamang po yan mga sangkay sa mga magaganap in the future na nakasulat po sa Bible. So paano kaya nila ito matatakasan kung ganyan po kalala ang mangyayari sa ating mundo? Ngunit mga sangkay, may nakasulat po sa Book of Revelation na tila baga ito po ay katuparan o fulfillment ng propesiya na ito mga sangkay na nag-uumpisa na po ngayon. In Revelation chapter 6 verse 15, sinasabi po dito, nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan at lahat ng tao, alipin man o malaya. So tila baga mga sangkay, itong mga mayayaman, dahan-dahan pong tinutupad ang nakasulat sa Biblia. Kung papansinin po natin mga sangkay, itong mga mayayaman ay nagpapagawa na po ng mga tinatawag na secret bunkers, mga underground shelter na gawang bato mga sangkay. At ito po ay nasa ilalim ng lupa. Tila baga natutupad po ang propesiya na nakasulat sa Bible. Kaya naman talagang maniwala po tayo sa Biblia. Dahil kung ano po ang nakasulat sa Biblia mga sangkay, ay hindi po nagsisinungaling yan. Lahat ng nakasulat dyan ay magaganap. Lalong-lalo na po itong mga prophetic events. So itong Revelation chapter 6 verse 15 ay tila baga nakikita na po natin ang katuparan ngayon na ito mga mayayaman na tinitingala sa buong mundo, na pwede natin sabihin na mga hari ito ng buong mundo dahil nga po sa kanilang bilyong-bilyong pera ay nagpapagawa na po ng mga underground shelter sa ilalim ng lupa na gawa po sa bato. Na ayon sa Biblia mga sangkay, then the kings of the earth and princes, the generals, the rich, nakasulat po dyan mga sangkay, mayayaman, the mighty and everyone else, both slave and free, hid in caves and among the rocks of the mountains. At ito na po ngayon ang ginagawa mga sangkay nitong mga mayayaman at may pinaghahandaan po silang matinding mangyayari sa ating mundo. At ito na nga ba ang tinatawag na end time? Subalit mga sangkay, kahit pa po anong tago nila, hindi pa rin po nila matatakasan ang hagupit ng galit ng Diyos kung sila ay hindi naglingkod sa ating Panginoon. Na ayon nga po sa Biblia, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Just imagine mga sangkay kapag nangyari yan. Sa tingin nyo, yung mga pinagawa po nilang mga safety bunkers nitong mga mayayaman ay hindi ba mawawasak? Kahit pa po magtago sila mga sangkay sa mas pinakailalim pa ng lupa, maaabot pa rin po ng grabing destruction sa ating mundo kung pagbabasihan po natin ang Biblia. Tingnan nyo ito mga sangkay, matutupok ang araw ayon sa Biblia, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng bagay mga sangkay na naririto ayon sa Biblia ay mawawala. Kahit pa po mga sangkay magtago sila sa pinakailalim pa ng lupa, walang kwenta ang lahat ng yan. Dahil ang parusa na gagawin ng ating Panginoong Diyos sa mga hindi naglingkod sa Kanya, lalong-lalo na po yung mga taong naging Diyos na ang pera, gugunawin ng ating Panginoon ang mundong ibabaw at lahat ng bagay. So wala pa rin pong ligtas. Ngunit may isang bagay mga sangkay na sinasabi po sa Biblia na pinaka-safety sa lahat ayon po sa Bible. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan
kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Sa madaling sabi mga sangkay, na pinaka-safety kung sakaling dadating man ang mga distraction sa ating mundo ay ang pamumuhay kay Kristo. Kung ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon, kahit na ano pang mga hagupit ng mundo ang dumating, hindi tayo matatakot na kahit dumating pa po ang kamatayan ng pisikal na pangangatawan natin, hindi pa rin po tayo mag-aalala dahil alam po natin na ang tunay na future ng tao ay hindi po dito sa mundo, kundi sa piling po ng ating Panginoong Diyos. At yan po yung final destination ng tao kung ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon.